Kayong tatlo, alam na alam niyo ang pinakaayaw ko sa lahat, hindi ba? Ang ayaw ko sa lahat yung paulit-ulit ako. Kaya utang na loob, unawain niyo ang sinasabi ko sa inyo. Mga anak, pare-pareho kayong mga lalaki. Baka naman, gawan niyo ng paraan na makahanap ng isang maayos na babae na magiging asawa nga ninyo at makakasama sa buhay ninyo. Huwag niyong basta-basta na. Aba, ginawa kong lahat upang mapagtapos kayo sa pag-aaral ninyo, sa kursong nais ninyo. Aba, matagal nang wala ang inyong ama, pero kinaya ko yung mag-isa, itaguyod ang inyong pag-aaral. Baka naman, humanap kayo ng maayos na papapangasawa, yung handa kayong tulungan, suportahan. Ha? Yung katuwang ninyo sa buhay, huwag yung tipong asa na nga sa inyo. Mga anak, utak ang gamitin ninyo. Ha? Hindi yung kabilang ulo. Utang na loob naman. Sa mahal ng bilihin ngayon? Aba, hindi pwedeng isa lamang ang may trabaho. Hindi maaaring isa lamang ang kumakayod. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Ay, naku kayo talaga. Akala mo lagi nagbibiro ako dito. Nagkakaunawan ba tayo mga anak? Uy, yan ang sabi ni Aling Cora, ang kanyang payo sa kanyang mga anak na binata. Ang tugon naman ng kanyang panganay na si Ryan, Mama, anong sabi ninyo? Ayaw ninyo ng paulit-ulit? Diyos ko sa buong buwang ito, yan ang inyong bukang bibig. Sabi nga namin sa inyo, hindi ba? Wala pa kaming balak mag-asawa. Di ba mga tol? Napakasarap ng binata. Kung kinakailangan magpalit ng syota, ay pwede. Napakahirap matali ngayon. Napatawa na nga lamang ang kanyang dalawang kapatid na si Kaloy at Mark. Ang mga ito kasi masyadong playboy. Palibhasa nagmana nga sa ama, magandang mga lalaki. Pare-pareho pang mga profesional, nakapagtapos ng pag-aaral at magandang trabaho. Kumikita ng maayos. Sinasabi ko nga sa inyo mga ka-Von ni Malia, kahit hindi masyadong mag-effort ang mga yan, lalapitan sila ng babae. Napakamot na nga lamang ng kanyang ulo itong si Aling Cora. Ito kasing kanyang mga anak, parang hindi sineseryoso ang kanyang mga payo. Ilang taon ding trabaho at pambababae, barkada ang inaatupag ng tatlong magkakapatid na ito. Siyempre, mga binata, hinayaan na nga lamang sila ng kanilang ina. As long as safe sila, as long as wala silang ginagawang krimen at labag sa batas, walang problema. Siyempre, sa paglipas ng mga taong ito, tuloy ang sustento ng kanyang mga anak sa kanya. Isang araw, kinausap siya ng kanyang anak na si Mark. Ang sabi nga nito, "Aba naman mama, mag-ipon naman kayo. Hindi yan kung ano-anong binibili ninyo sa online. Kung anong uso, kung anong trending bibilihin mo kahit hindi mo kailangan. Mama naman, isipin ninyo. Paano kung banda-banda dyan mag-asawa na kami? Mag-asawa na ako. Liliit ng sustento namin sa inyo. Siyempre, dapat unawain niyo yung kasi pamilyado na kami. Kaya nga sabi namin sa inyo mama, habang binata pa kami, tipidin niyo yung mga bigay namin sa inyo. Mag-ipon kayo." Ay, mama naman eh. Ang tugon ni Aling Cora ay, di subukan mo. Subukan ninyo nang makita ninyong hinahanap ninyo. Hindi niyo ba alam ang kasabihan? Ang isang lalaking marunong alagaan at mahalin ng kanyang ina, asahan mong kayang-kayang maging isang huwarang ama. Di subukan niyo ako pabayaan. Pag di inaway kayo ng asawa ninyo, sige. Napatawa na nga lamang itong si Aling Cora sa kanyang mga sinabi dahil mismong siya nabigla rin sa sinabi nga ni Mark. Napatawa na nga lang din si Mark sa kanyang tugon. Ang dagdag pa ni Aling Cora, "Hala sige, ngisi ikaw, tawa ikaw. Akala ate nagbibiro ako? Sige, nang magkasubukan tayong dalawa." Tawa! Para sa inyo mga ka-Von ni Malia, tunay nga kaya ang sinasabi ni Aling Cora? Naniniwala ba kayo sa mga sinabi niya? Comment down below. Anong opinion mo?
sa kanyang sinabi. Balik tayo sa istorya. Ilang taon pa ang lumipas bago nagsipag-asawa ang magkakapatid na iyon. Isa-isa nga silang nagkaroon ng seryosong relasyon sa mga kasintahan nga nila. At dahil sila ay napapadestino nga sa malayong lugar, doon nagawa nila ang lahat ng gusto nga nila. Malaya ika nga sa piling ng kanilang mga minamahal na dalaga. Halimbawa na nga lamang si Ryan. Sa abroad nga ito napadestino at doon niya na nga nakita ang dalagang magpapatibok talaga ng kanyang puso. Doon niya nga nakilala ang kanyang mapapangasawa. Nagpakasalang dalawa sa West. Ang bagay na ito naman ay hindi tinututulan nitong si Aling Cora. Para sa kanya, walang problema. Basta, wag lang mawawala ang kanyang sustento dahil hindi na nga raw siya bata. Isang bagay pa, hindi naman naging mahirap para kay Aling Cora na pakisamahan ang mga kasintahan ng kanyang mga anak. Hanggang itong sina Kaloy at Mark nakapag-asawa na rin pagkalipas pa ng ilang mga taon. Hanggang itong si Ryan at ang kanyang asawa ay nagpasyang umuwi ng Pilipinas upang bumisita. Mga ka-Vonny Malya, ito ang kauna-unahang pagkakataong magkakatagpo, magkakaharap ang asawa ni Ryan at itong si Aling Cora ng personal. Napansin nga ni Aling Cora na parang may iba. Parang may mali. Sa kilos at galaw nitong si Emmy, bagay na hindi naman nakasanayan nga nitong si Aling Cora. Itong si Emmy kasi ay nagmula pa sa Abra. Yon ang kanyang hometown. Siyempre, malayo ang Abra sa lugar nitong si Aling Cora. Walang ideya itong si Aling Cora sa kung anong klase ng tao nga ba itong si Emmy talaga. Ibang-iba sa mga napangasawa ni Kaloy at Mark na hindi naman kalayuan ng probinsya. Kaya naman tila ba mas malapit ang loob nga ni Aling Cora sa asawa ng kanyang dalawang anak kumpara kay Emmy na asawa nga ni Ryan. Dahil nga 3 anak niya ang nakapag-asawa na, nagpasya na nga itong si Aling Cora na ibigay na ang ilang mga pag-aari nga ng kanilang pamilya sa kanyang mga anak. Malawak na lote ang kanyang iniregalo sa mga ito. Total, mga inhenyero ang mga ito, sila na nga ang bahalang magpatayo ng kanilang mga bahay doon. Napakalaki, napakalawak ng lote ngayon. Kasyang-kasya, maaaring hatiin sa 3 ang lote ngayon. Malapit lamang yon sa bahay mismo ni Aling Cora. Kaya naman, kung magpapatayo na nga ng bahay ang kanyang mga anak doon, siguradong hindi na nga sila magkakalayo-layo pa. Ang medyo kakaiba lang ay si Ryan dahil nga isa itong OFW. Inhenyero ito sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kaya sa malamang, makapagpatayo man siya ng bahay, hindi niya nga ito matitigilan ng matagal. Samantalang ang kanyang asawa, nagpasyang sa Pilipinas na nga lamang magtrabaho bilang isang manager sa isang malaking mall sa parehong probinsya lamang. Kaya lang medyo mahirap para kay Emmy ang mag-uwian. Masyadong malayo ang kanyang trabaho sa bahay na ipinagawa nga nilang mag-asawa. Kaya, most of the time, nagbo-boarding house pa rin itong si Emmy malapit sa mall. Wala siyang ganong kalaking panahon upang makausap at makamusta ang kanyang biyenan. Kumpara naman sa mga asawa nga nitong sina Kaloy at Mark. Palaging nasa bahay lang. Palibhasa nga yung mga buntis sa mga ito. Si Aling Cora, palagi silang binibisita. Hanggang sa paglipas nga ng mga buwan, mas naging malapit na ang loob ni Aling Cora sa dalawang iyon. Ang ipinagtataka nga nitong si Emmy, kahit na bumibisita nga siya kay Aling Cora, para bang ang layo-layo ng loob nila sa isa't isa. At ang distansyang ito ay tila ba mas lumawak, mas lumaki nang maalaman ni Aling Cora na medyo namomoblema itong si Ryan at
Emmy? Sa pinansyal. Ang tanong ni Aling Cora ay bakit ganoon? Bakit hindi gaganda ang kabuhayan ng dalawa? Samantalang OFW nga, isang inhenyero sa ibang bansa itong si Ryan. May trabaho naman nga si Emmy. Tapos hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila nagkakaanak. Gayong itong si Ryan, nakadalawang uwi na ng Pilipinas pagkatapos nga nilang magpakasal mag-asawa. Ito nga tuloy si Aling Cora, nakakaisip na lang hindi maganda. Kaya nang makausap niya ang kanyang panganay na anak, ang sabi nga nito, "Mama naman para naman kayong hindi dumanas ng ganitong problema. Tsaka, Mama, hindi naman ganun kalaki ang problema namin. Wala kayong dapat ipag-worry. Alam niyo may ipon naman kami sa bangko." Ang totoo niyan, itong asawa kong si Emmy ang napakahilig mag-ipon ng pera. Hindi siya materialistic. Hindi siya katulad ng iba na parang ang dami-daming naiisipang bilhin na kahit hindi naman talaga mahalaga. Hindi siya maluho. Alam niyo kung tutuusin? Nung nakaraang taon lang, gusto ko siyang regaluhan ng kotse. Pero siya ang may ayaw. Sabi niya nga sa akin mas mabuti pang ipunin na nga lamang namin yung pera namin imbis na ipambili ng kung ano-anong appliances. Kasi hindi naman daw nagagamit. Pareho kaming abala sa mga trabaho namin. Pero Mama, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng ito'y pagsubok lamang, normal naman yun. Okay kaming mag-asawa, nagmamahalan po kami. Tsaka hindi ibig sabihin wala kaming anak hindi kami nag-iibigan. Tunay at totoo ang pag-ibig namin sa isa't isa. Yan ang masisiguro ko sa inyo, Ma. Aamin na ako sa inyo. Ang totoo niyan, ako ang dahilan kung bakit medyo nagipit kami sa pera ngayon. Yan ang sabi ni Ryan, bagay na ikinagulat naman ng kanyang ina. Kaya imbis na kung ano-ano pang isipin ng kanyang ina, umamin na itong si Ryan. Sinabi nga niya ang totoo, na itong kanyang dalawang kapatid, nangutang sa kanya ng malaking halaga nga ng pera. Kasi nagalaw nga daw nila ang kanilang mga ipon at medyo naging komplikado ang panganganak ng kanilang mga asawa. Nagkaproblema pa sa mga kliyente ang dalawa niyang kapatid. Ang problema? Ang mga utang nila patok-patok na. Hindi naman nga naiingling magbayad. Nahihiya namang maningil itong si Ryan dahil alam niya na kapos pa rin ang kanyang dalawang kapatid. Ang ilang perang inutang sa kanya, yun mismo ang perang ibinigay naman ni Kaloy at Mark sa kanilang ina. Kasi nga daw itong si Aling Cora, siguradong magagalit kung hindi makakapag-abot ng sustento ang dalawa. Kaya ngayon, namumroblema itong si Emmy at Ryan dahil ang totoo niyan. Ayaw nga kasi talagang galawin itong si Emmy ang ipong pera sa bangko dahil para nga yun sa kanilang future. Wala naman daw ngang problema kung mangungutang si Kaloy at Mark. Ang problema kasi, patong-patong na ang utang, hindi naman nga nagbabayad. Itong si Aling Cora, biglang napatahimik. Kasi nga ang iniisip niya, baka nga naman itong asawa ni Ryan ang umuubos ng kanyang pera. Ang umuubos ng sahod at mga padala. Ang nakakainis dito ay parang balewala kay Aling Cora ang sinabi ni Ryan na itong kanyang dalawang kapatid ay nangutang pa ng pera sa kanya pang sustento lamang. Kay Aling Cora. Ibig sabihin all this time, tila ba si Aling Cora ang pinagmumulan ng problema? Biglang naalala nga ni Aling Cora na itong anak nga ni Mark na aksidente. Kaya naman pala madali para sa kanya ang dalhin agad sa ospital na pribado ang kanyang anak. May hawak na pera. Mukhang sina Emmy ang nagbayad ng lahat ng hospital bills ng mga ito kasi nga nung panahong yun, walang kliyente itong si Mark. Well, hindi naman nga madamot si Ryan at Emmy. Ang mahalaga ngayon ay ligtas na ang bata. Magmula noon naging takbuhan na nga ni Mark itong kanyang Kuya Ryan.
Dahil nga itong si Ryan ay nasa ibang bansa, si Emmy ang kanyang pinuputakte ng chat. Alam nyo ba, ganoon pa man, tila hindi pa rin bilib itong si Aling Cora kay Emmy. Tila ba mainit pa rin ang kanyang dugo dito dahil lamang sa hindi nga sila close. Partida? Itong si Emmy, nag-aabot ng personal ng pera dito kay Aling Cora. Buwan-buwan. Walang mintis yan. Bakit nga naman hindi? Palibhasa may trabaho nga siyang kanya. Simple at payak lamang ang kanyang buhay. Hindi siya magastos, hindi maluho. At dahil nga wala pa silang anak mag-asawa, hindi pa ganun kalaki ang gastusin itong si Emmy sa Pilipinas. Kaya naman ang kanyang asawang si Ryan, hindi para mag-alala ng sobra. Alam niya na kaya nga ni Emmy ang kanyang sarili. Hinahangaan niya nga ito eh. Actually, ito ang mismong dahilan kung bakit umibig ang playboy na si Ryan dito kay Emmy. Iba kasi talaga kapag matured mag-isip ang babae. Diba mga kavonimalia? Diba? Lumipas pa ang mga taon, muling nag-usap ang mag-ina, si Ryan at si Aling Cora. Ang sabi ni Aling Cora, baka nga naman maaaring umuwi na lamang ng Pilipinas itong si Ryan. Una, para makasama niya ang kanyang asawa ng mas matagal. Pangalawa, baka sakaling magkakaanak pa nga sila. Total hindi na nga bata itong dalawa. Aba, mahirap nga naman yung tumandang mag-isa. I mean, tumandang walang anak, hindi ba? Si Ryan, ang sabi niya, pag-iisipan niya nga raw. Pero si Aling Cora, hindi mapakali. Nung panahong day off itong si Emmy, siya mismo ang bumisita nga sa bahay nito. Kinausap ni Aling Cora itong si Emmy at sinabing, aba naman Emmy, baka naman maaaring pauwiin mo na ang asawa mo. Aba, pauwiin mo na ang anak ko. Marami na kayong ipon, hindi ba? Emmy, hanggang sa ngayon wala pa kayong anak. Isipin ninyo, sino ang mag-aalaga sa inyong dalawa pagtanda nga ninyo? Don't tell me iniisip mong aalagaan kayo ng inyong mga pamangkin. Aba, mahiya naman kayo. Total, mukhang mahusay ka naman sa pera bakit hindi na nga lamang kayo magnegosyo? Hindi ba? Iha, malawak pa ang lote ninyo. Kayang-kaya mong magtindahan, hindi ba? Mahusay ka naman, hindi ba? Tulad ng palaging sinasabi ng anak ko sa'yo. Basta, ikaw nang bahalang umisip ng paraan. Pauwiin mo ng anak ko, maawa ka naman. Aba, ang sabi ni Emmy, Mama, mawalang galang na po sa inyo ha, pero napag-usapan na po namin mag-asawa yan kung kailan po siya uuwi. Babalitaan ko na lang po kayo. Wala pa po kasing exact date pero possible po next year. Alam niyo kung tutuusin, hindi naman po talaga problema kung wala pa po kaming anak ngayon. Una, sa makabagong panahon ngayon, hindi na po bago kung walang anak ang mag-asawa. Ang mahalaga, nagmamahalan po kami. Pangalawa, Mama naman, sa tagal po namin magkasintahan. Ang tagal na po namin kasal. Akala niyo po ba hindi kami gumagawa ng paraan para magkaanak po kami? Alam niyo Mama, maalam po ang Panginoon. Maaaring meron siyang sariling mga dahilan kung bakit hindi pa po kami nagkakaanak mag-asawa. Kung hindi talaga laan para sa amin, wala po kaming magagawa. Alam niyo Mama, may mga pinag-aaral po akong mga pamangking ko sa side po ng mother ko at tiwala po akong aalagaan po nila kami sa panahong banda-banda dyan. May tiwala po ako sa mga yun dahil ganun po talaga pamilya, hindi ba? Nagtutulungan sa panahon ng pangangailangan. Alam niyo Mama, kung tutuusin, kung talagang nakalaan sa aming magkaroon ng anak, mangyayari yun. Unang-una, bata pa po ako. Healthy naman kaming mag-asawa. Dalangin ko po na magkaroon na nga kami ng supling kahit isa lang. Pero sabi ko nga sa Diyos kung hindi pa talaga laan
wala po kaming magagawa. Dahil sa mga matured at maayos na sagot nitong si Emmy, napataas ang kilay ni Aling Cora. Para bang pakiramdam niya, siya pa itong mababaw, ang pangunawa. Kahit akong tutuusin, tama naman nga ang tugon nitong si Emmy. Hindi nagustuhan ni Aling Cora ang mga sagutang iyon. Ang hindi ko malaman kay Aling Cora, ano nga bang mali ang kanyang nakikita kay Emmy? Samantalang kung tutuusin, dapat nga maging thankful pa siya dito. Dahil kung hindi dahil dito kay Emmy, hindi magtitino ang kanyang anak. Hindi magmamature ng isipan ni Ryan kung nagkataon. Hanggang itong si Aling Cora, ang panlabas ng ang anyo nitong si Emmy ang kanyang tila ba palaging pinapansin. Siguro sa kanyang isipan, kaya siguro hindi magkaanak ang dalawa. Dahil si Ryan, paanong gaganahan? Napaka-plain, masyadong simple ang datingan nga nitong si Emmy. Ang kanyang aura, ang kanyang pagkatao, masyadong plain, masyadong normal. Yung tipong nakakaumay. Yan ang sabi ni Aling Cora. Aba, hindi ba ang gulo niya nga mag-isip? Sabi niya, hindi siya boto dito kay Emmy. Kung ating iisipin, wala na nga siyang choice. Kasal na ang dalawa. Pero ayaw niya pa rin sa babaeng ito. Tapos, sasabihin niya, umuwi na si Ryan galing ng ibang bansa. Umuwi na lamang ng Pilipinas para magkaanak na nga daw silang dalawa. Hindi ba niya naisip? Mas magkakaroon ng dahilan ng dalawa na magtagal ng magkasama kung sila may supling na? Ay naku, Aling Cora. Makalipas lamang ang ilang mga linggo, muling tinawagan nitong si Aling Cora ang kanyang anak at sinabihang umuwi na nga daw ng Pilipinas. Pero sabi nga ni Ryan, paano niyang gagawin yun? May kontrata nga ito sa ibang bansa. Pangalawa, napakaganda ng kanyang kitaan doon. Hindi mo maaaring ipagpalit sa kitaan sa Pilipinas. Sa makatwid, hindi na naman nasunod ang gusto ng matanda. Kaya ang negative thoughts, pumasok na naman sa kanyang isipan. Baka nga naman daw itong si Emmy ang naghahangad ng malaking pera. Baka nga itong si Emmy ang totoong dahilan kung bakit hindi pa makauwi ng Pinas ang kanyang panganay. Baka masyadong maraming idinedemand. Nang dumating ang katapusan ng buwan, bumisita nga itong si Emmy sa bahay ni Aling Cora upang dalhin ang kanyang mga bigay, ang kanyang sustento, ilang groceries, gulay, prutas at mga vitamins, syempre, pati cash. Pagkaabot nga ni Emmy ng pera, biglang nagtaray ang matanda at sinabing, "Kakasaki mo." Ha? Emmy? Kakasaki mo? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Ano ba ang totoong dahilan bakit hindi mo pa magawang pauwiin ng Pilipinas ang anak ko? Ha? Pera pa rin ba ang dahilan? Iniipon mo ang perang padala niya? Nauunawaan ko yun. Pero kung iisipin mo para saan ba ang lahat ng ngayon? Kung wala namang kayong anak? Para ba talaga sa future niyo? O para sa pamilya mo? Alam mo, ayoko sanang mangialam sa buhay niyo mag-asawa pero hindi ba't na... Parang, oo. Na-mention mo sa akin nung nakaraang panahon na meron kang pinapaaral na mga kamag-anak mo. Don't tell me, ang perang ginagamit mo para sa mga kabataan yun pera ng anak ko. Napakakuripot mo sa anak ko. Ayaw mo siyang hayaang bilhin niya ang gusto niya. Tapos ikaw, ginagamit mo ang pera niya para maipadala sa mga kaangkan mo kung saang lugar, saang lupalop ng Pilipinas. Iha naman. Huwag na tayong maglukuhan dito. Alam kong hindi ka mayaman. Kaya bilang asawa ng anak kong si Ryan, makinig ka sa mga sinasabi ko kung ayaw mong matigil ang kanyang padala sa'yo. Matuto kang makisama sa akin. Ako ang kanyang ina. Aba, baka nahihiya lamang magsabi sa'yo ang mga anak ko. Si Kaloy at si Mark, ang iniisip nila baka daw ginagatasan mo lamang ang aking anak. Tunay ba yun?
Ginagawa mo bang gatasan na parang bakang anak ko? Sige, ayoko na ayoko ng malabong usapan. Ayoko ng paulit-ulit ako. Tatapatin na kita. Ha? Emma o Emmy, Emelisa man kung ano man pangalan mo. Ha? Hindi kita gusto. Ayoko sa'yo. At hanggang sa puntong ito, alam kong wala na akong magagawa pero ang tanong ko pa rin ay, bakit pa ikaw pa ang napangasawa ng anak ko? Sa dinami-dami ng babaeng maaari niyang pakasalan, bakit ikaw pa? Ni hindi ka naman maganda. Maaaring may trabaho ka, maaaring masipag ka. Pero, yung totoo, ni hindi ka nangangalhati sa dating standards ng anak ko. Aba, itong si Aling Cora. Ang kapal ng muka. Pagkatapos siyang bigyan ng regalo ng kanyang manugang, ito ang kanyang sasabihin? Aba, ibang klase talaga. Ibang klase talaga. Si Emmy tuloy, biglang natigilan. Ibinaba niya ang kanyang bag sa sahig at may kinuha siya. Ang sabi niya, "Alam niyo mama, hindi na po bago sa akin to. Ramdam ko. Ramdam kong ayaw niyo po sa akin mulat sa pool. Pero hindi ko malaman kung bakit. Lahat ng gusto niyo sinusunod ko. Lahat ng payo ninyo pinapakinggan ko. Pero please naman, hindi po porke maluwag ako sa inyo. Mamaliitin niyo ako at ang pamilya ko. Total, tapatan din lamang ng mga salita. Oh, tingnan niyo po ito. Ito po ang bank account ng anak ninyo sa Pilipinas. At ito po yung sa akin. Lahat ng kinikita ko, mulat sa pool, ay hiwalay sa kinikita ng anak ninyo. Ano mang gawin ko sa pera ko, ay choice ko. Alam niyo bang si Ryan mismo ang nagsabi sa akin ng mga bagay na yun? Ma, manager. Manager ang posisyon ko sa aking trabaho. Hindi ako nagmamalaki. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, malaki ang sinasahod ko. At sapat yun para sa mga pangangailangan ko. Total, honestly, hindi ako maluho. Tingnan niyo yung cellphone ko. Tingnan niyo sapatos ko. At ang bag na ito, peke pa. Alam niyo ba? Regalo to sa akin ng asawa ko. Taon na po ang binilang, nasa akin pa rin hanggang sa ngayon na hindi ko po pinapalitan. Kasi tulad ng sinabi ko, hindi nga po ako maluho. Isa pa, kung galawin ko man po ang pera ko, bilhin ko man ang mga nais ko, magluho man ako, sarili ko pong pera yun, hindi sa inyo. Hindi ko rin po ginagalaw ang pera ng anak ninyo at para sabihin ko po sa inyo, nitong nakalipas sa 3 buwan o halos 5 buwan, ang sustentong ibinibigay ko po sa inyo buwan-buwan ay galing mismo sa bulsa ko. Ano? Natauhan kayo? May pinag-iipunan po kasi kaming mag-asawa. Si Ryan, gusto po niyang bumili ng mga lupain na malayo rito sa lugar na ito. Nais po niyang magpatayo ng mga apartment. Sa ganoon, kapag meron na nga itong mga borders, maaari itong kumita buwan-buwan. Hindi mo kailangang ilako. Hindi ka na mahihirapan. Teka lang, ang hindi ko po kasi maintindihan bakit ko kailangang i-open sa inyo mga pribadong bagay na yun. Plano po namin yung mag-asawa. Tinatapos lamang niya ang kanyang kontrata sa ibang bansa, uuwi na po siya ng Pilipinas tulad ng sinabi ninyo, ng nais ninyo. Kahit na kung tutuusin po ay ayaw pa niya. Alam niyo po ma, ang hindi ko maintindihan sa inyo, parang pinapalabas niyo palagi na parang ginagamit ko lamang ang anak ninyo. Hindi po mangyayari yun kahit kailan. At hindi po yun nangyari kahit kailan. Parang hinahamak ko rin po mga kamag-anak ko, ang mga magulang ko. Mama, maaaring hindi po kami mayaman.
Pero hindi po kami mukhang pera. Mama, ang pinapaaral ko po sa mga pamangking ko ay pera ko mismo. Nasabi ko na ba sa inyo? Hanggang sa ngayon, hindi pa po nagbabayad ng utang ang mga kapatid ni Ryan. At okay lang, naiintindihan ko. Sa pamilya po kasi namin, usaping pera man yan o hindi, dapat magkaunawaan, magkaintindihan. Hindi ko akalaing ganun yung kahirap para sa inyo. Hindi ko akalaing aabot sa ganito. Grabe kayo sa akin. Grabe kayo, ma. Grabe kayo. Yan ang sabi nitong si Emmy. Masamang-masama ngayon ang kanyang loob dahil masakit para sa kanya ang mga sinabi ng ina ng kanyang asawa. Si Aling Cora, imbis na matauhan, lalong nagalit kay Emmy dahil parang pinapalabas daw nitong si Emmy na siya itong mukhang pera, na siya itong maluho, na siya itong asa na. Alam nyo ba, ang nakakainis pa dyan, itong si Mark at Kaloy. Malaki din ang utang mismo kay Emmy at kay Ryan. Aba, minamasama rin ang ginagawa ni Emmy. Palibhasa, hindi nga nila alam na ang perang ipinautang sa kanila ay pera mismo ni Emmy. Ang akala nila all this time, pera lamang yun ni Ryan. Para din sa kanila, bastos daw itong si Emmy. Hindi marunong lumagay sa kanyang dapat kalagyan. Sino nga raw ba siya para bastusin itong si Aling Cora? Samantalang, dayo lamang siya sa lugar na iyon. Para makaiwas sa gulo at sama ng loob, napilitan nga itong si Emmy na hindi na muna umuwi sa bahay na ipinagawa nga nilang mag-asawa doon sa loting ipinamana itong si Aling Cora kay Ryan. At dahil nga kaibigan nitong si Emmy ang kanyang boss, hinayaan siya nitong tumira muna sa kanyang magandang tahanan, isang bahay bakasyonan. Maaari daw niya itong gamitin, tirahan, kahit umuwi pa ang kanyang asawa. Aba, willing nga itong ipagamit ng kanyang mga sasakyan. Ito kasing boss ni Emmy ngayon, bukod sa matalik na kaibigan, ay kababata nga nitong si Emmy. Nag-leave muna sa trabaho itong si Emmy na mahigit sa 3 linggo para makahinga-hinga naman sa dami ng trabaho. Si Ryan walang kaalam-alam sa problema hanggang itong si Aling Cora ipinamalita na itong si Emmy may kabit. Tumitira nga daw ito sa bahay ng isang lalaking hindi nga nila kilala. Ay nako, alam niyo naman ang mga tsismosa, kahit na hindi magkakakilala, basta merong masisiraan at pag-uusapan, nako, let's vault in yan. Diba? Hanggang yung mga balita, nagkaroon na ng iba't ibang version. Hanggang sa yun ay makarating na kay Emmy. Napaluhan na nga lamang ito nang tumawag siya sa kanyang asawa at sinabi niya ang kanyang problema. Dahil dyan, nagalit ang kanyang asawa. Ngayon, grabe ang kanyang pagdadamdam sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ina. Nagpasya na nga itong itigil ang kanyang suporta sa kanyang ina. Dahil dyan, lalong nagalit si Aling Cora. Tumawag ito sa kanyang anak at sinabing, "Aba, kainamang ka ng bata ka. Bakit mo naman itinigil ang kapadala mo ng pera? Wala nang laman ng ATM ko, Ryan. Sabihin mo nga. Yung totoo, umaming ka na. Nagsumbong sa iyong asawa mo, ano? Ha? Kainamang ka na. Akala ko maayos sa pagkapalak ko sa iyo. Hindi ko akalaing magiging andar ka. Anong klaseng anak ka? Anong klaseng anak ka? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang ipinakain sa ng babaeng yun, ha? Mangkukulam ba siya? Ang pamilya niya? Ha? Gayuma ba? Gayuma? Siguro, ginagawang ka na ng kung ano-anong orasyon ng babaeng yun. Kasi kung hindi, ano? Tanga ka na dahil sa babae?
Yan ang pasigaw at pagalit na sabi ni Aling Cora habang kausap niya ang kanyang panganay sa telepono. Utang na loob, ma! Tigil-tigilan niyo ako ng mga ganyang salita ninyo. Ha? Ang tagal ko na nagtitimpi sa inyo eh. Bakit pa kayo nagkakaganyan? Napakasama ng isipan ninyo ah. Hindi porke dayuhan ng asawa ko. Itatrato niyo siya ng ganito. Tama ba naman ang ginawa ninyo? Ha? Sinisiraan niyo ang asawa ko, ipinagkakalat niyong meron siyang kabit. Ang kabit niya? Boss niya? Mama naman, mahiya naman kayo. Ang boss niya, kaibigan naming dalawa. Ang ama ng boss niya, ninong naming dalawa. Ano bang ipinuputok ng butsi ninyo? Pera? Pera ba, ma? Kainaman din yung dalawang kapatid ko ah. Yang si Mark at si Kaloy. Walang utang na loob. Lintik na mga yan. Daang libo ng utang sa akin. Daang libo pang utang sa asawa ko. Emergency. Inuunawa sila sa panahon ng problema. Tapos ngayon, lalo na kayo, ma. Alam niyo ba? Sinabi ba niya sa inyo? Na kadalasan pag wala pa akong padala, si Emmy pa mismo ang nagbibigay ng sarili niyang pera sa inyo. Samantalang sa kanila, hindi nga yung nagpapadala eh. Hindi. Napakadalang. Bihirang-bihira. Hindi dahil madamot siya. Pero dahil ginamit ng kanyang pamilya ang mga una niyang padala at pinagyabong sa kanila. Ngayon, may maayos ng bahay at negosyo ang kanyang mga kapatid. Nag-aaral ng mabuti ang kanyang mga pamangkin. Ang totoo niyan, kami na nga nagpipilit sa kanila eh. Na magpapadala nga kami ng pera pero ayaw nila. Hindi na nga daw kailangan. Malaking bagay na nga daw na binigyan namin sila ng pangnegosyo at trabaho. Pero kayo, kainamang kayo. Nakakahiya kayo eh. Kung iniisip ninyo na magpapadala pa ako ngayon, o bukas, o sa isang araw, pasensyahan muna tayo, ma. Pasensyahan tayo. Nang matapos ang sagutang iyon, nanlambot si Aling Cora. Paanong hindi? Mababawasan na ang perang kanyang makukuha. May ini-expect pa naman siyang delivery. May mga pinagkakautangan pa naman siya. Ano na ang kanyang gagawin ngayon? Sinubukan niyang dumaing kay Kaloy at Mark. Pero anong sabi ng mga ito? Sila mismo ay wala ring hawak. Lumipas pa ang mahigit sa 3 buwan. Hindi pa rin tumatawag o nangangamusta itong si Ryan sa kanyang ina't mga kapatid. Matagal na nga rin siyang walang padala. Si Emmy, hindi na nga rin makontak ni Aling Cora. Dahil sa problemang ginawa ni Aling Cora, lumayo na ang loob ni Ryan sa kanila. Hanggang isang araw, nabalitaan na nga lamang nitong si Cora na itong kanyang anak na si Ryan, ibinenta na ang namanang lupa at ang bahay na ipinagawa. Ibinenta ito sa murang halaga sa isang malapit na kamag-anak. Dahil iba na ang nagmamay-ari ng lupang dati ay pag-aari ni Aling Cora, labis ang galit nitong si Aling Cora dito kay Emmy. Sa sobrang inis niya, tinunto niya ang lugar na kanyang tinitigilan ngayon. Nang makita niya ito, sinundan niya ito sa kanyang trabaho at doon niya ito ginulo. Halos mapahiya itong si Emmy sa ginawa ni Aling Cora. Tinawag kasi nga siya nito at kinausap ng palihim sa isang tabi. Pero wag ka, napakatinis at napakalakas pa ng kanyang boses. Imagine that, sa loob ng mall, isang public place. Biglang nagdatingan yung mga gwardya. Magmula noon, ipinagbawal na makapasok ng mall na yon si Aling Cora. Grabe kasi, ipinahiya talaga ni Aling Cora itong si Emmy
sa harap mismo ng kanyang mga dating customers, dating mga kaibigan. May event pa naman nung araw na iyon. Kainamang abala din ang kanyang ginawa. Aba syempre, nakarating kay Ryan ang balitang ito. Dahilan upang mas lumaki ang kanyang hinanakit sa kanyang ina. Kaya, nang bumalik nga siya ng Pilipinas, nagpa siya muna itong hindi nga ito kitain. Ngayong nasa Pilipinas na si Ryan, ayaw nga niya sanang makipagkita sa kahit na kanino bukod sa kanyang mahal na asawa. Kaya lang, mas dumami pa ang ikinakalat na maling balita ni Aling Cora. Napuno na itong si Ryan at sinugod ang kanyang ina. But this time, hindi na kumakampi itong si Mark at Kaloy sa kanilang ina. Paanong hindi? Daang libo talaga ang utang nga nila sa kanilang kuya. Aba, parang nakakahiya naman yata kapag tinalo mo yun. Lalo na kung alam mo na ang nasa mali talaga ay si Aling Cora. Baka pati mamaya masingil pa sila ng agad-agad, ng biglaan, ng ganong kaaga. Ang nakakatawa, maging ang mga asawa ni Mark at Kaloy na dati ay favorite ni Aling Cora, parang nagsasawalang bahala. Pakiramdam tuloy ng matanda, pinagkakaisahan siya ng kanyang mga anak. Kaya mas nag-alab ang sama ng loob niya sa mga ito. Kinausap si Mark at Kaloy ng kanilang mga asawa at sinabing lumayo na nga lamang din sa lugar na iyon, total. Gulo nga lamang ang aabutin nila dito kay Aling Cora. Mahirap na. Nakakahiya. Yan din ang sabi ng mga bata, ng mga anak nila. Hanggang sa iyon, nag-alisa na si Mark at Kaloy sa lungsod na iyon, sa probinsyang iyon. Kaya naman ngayon si Aling Cora mag-isang nabubuhay sa kanyang tahanan. Wala na ang paborito niyang mga manugang, wala rin ang kanyang mga apo. Wala na ang kanyang mga anak sa kanyang piling. At masama pa ang loob ng kanyang panganay sa kanya dahil din sa sarili niyang kagagawan. Siyempre, hindi siya papayag ng ganito. Muli siyang nagpunta sa bahay ng kanyang panganay at sinabing, ano na ang kanyang gagawin ngayon? Mag-isa na nga lamang siya sa kanyang buhay. Iniwan na siya ng lahat ng kanyang itinuturing na pamilya. Si Ryan, tahimik lang at sinabing, alam na alam niyo ang dahilan kung bakit kami nag-alisan. Kaya please wag kayong umasta na para bang wala kayong alam. Mga ka-Von Imalia, sa maniwala kahit sa hindi, hanggang sa pagkakataong ito, naniniwala si Aling Cora na wala siyang ginagawang mali. Kayo, tingin niyo, nasa pagkakataong ito, tama pa rin ba ang ginagawa ni Aling Cora? Tingin niyo ba, tama pa rin ang kanyang mga ginawang pasya? Maaari mo bang gamiting dahilan na dala nga lamang ng sama ng loob at bugso ng damdamin ang mga nagawa mong pagkakamali? Valid reason ba yun? Alam niyo ba, sa bawat araw na bumibisita nga itong si Aling Cora sa bahay ng anak niyang panganay, ni isang beses hindi niya hinaharap si Emmy. Nagmamatigas pa nga rin itong matandang ito. Si Emmy na ang naiilang at nahihirapan. At ang bagay na yan, kitang-kita ng kanyang mister. Kaya naman, imbis na magpalipat-lipat pa ng destinasyon si Emmy, lumipat na nga lamang sila ng lugar. Ngayon, nasa Baguio City na nga sila. Same work, same job pa rin si Emmy. Linipat lamang ng branch. Pero, manager pa rin nga ito. Si Ryan, ginamit na paraan ang kanyang ipong pera upang magkaroon pa ng income. Nagnegosyo nga ito ng buy and sell. Iba't ibang mga bagay, mamahalin man o hindi. Palibhas sa marunong humawak ng pera ang babae, mas lalong umalawan ang buhay ng mag-asawa. Lalo pa ngayon, unti-unting nagbabayad na nga ng mga utang ang mga taong may utang sa kanila. Return of investment, ika nga.
Tuwing gabi, si Aling Cora napapaiyak na nga lamang. Kinaaawaan niya ang kanyang sarili. Isinisisi niya kay Emmy ang lahat ng kamalasang nangyayari sa kanya ngayon. Hanggang isang araw, may kumalat na balita. This time, good news na. Nalathala sa mga pahayagan maging sa mga online sites ang balita tungkol kay Emmy at sa kanyang pamilya. Aba, nasiwalat na ang buong pagkatao nitong si Emmy. Hindi pala siya simpleng branch manager lang. Si Emmy pala ay matagal ng shareholder sa mall na yun. Sino mag-aakala na isa pala siya sa mga nagmamay-ari ng mall na iyon? Kaya pala hindi niya magawang iwan. At sa bawat speech niya sa pagtanggap ng mga awards, hindi siya kinakitaan ng kayabangan. Bagkus, ipinagmamalaki pa niya ang kanyang simpleng buhay. Ang sabi nga niya, hindi hadlang ang paninirang puri ng mga tao sa paligid mo para umangat ka sa buhay mo. Sabi nga niya, sa dami ng taong maaaring humigit sa iyo, paibaba, wala pa ring hihigit sa Panginoong may kapal na nakakataas sa lahat. Asahan mong itataas ka niya. Kahit na kailan, hindi ka niya pababayaan. Dahil dyan, napahiya na naman itong si Aling Cora. Ngayon pa lamang niya marirealize ang lahat ng mga bagay na sinabi sa kanya noon ni Emmy. Totoo pala ang lahat ng ngayon. Hindi lang yan, syempre, kumalat nga yung balita. Ilan sa mga kamag-anak ni Aling Cora ang lumapit sa kanya at sinabing, mali pala nga ang tingin nila dito kay Emmy. Kanya-kanyang sisihan ngayon ang magkakamag-anak. Sa huli, napatungo na nga lamang itong si Aling Cora sa kanyang sobrang pagkapahiya. At last, sa huli, na-realize niya ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Sinubukan niyang tawagan si Kaloy at Mark upang humingi ng tawad at humingi ng tulong upang makausap si Ryan, kaya lang pinapatayan na nga siya ng telepono. Alam niyo ba, si Ryan hanggang sa pagkakataong ito, hindi na nga siningil ang kanyang mga kapatid. Basta ang sabi na lamang niya sa kanyang mga kapatid, huwag nang bayaran ng utang. Ibaon na lang sa limot ang lahat. Alagaan lang daw nila itong si Aling Cora. Ang problema, itong si Mark at Kaloy, maging ang kanilang mga asawa, aayaw. Aayaw nang lumapit pa kay Aling Cora dahil para nga sa kanila, problema. Paglapit pa lamang sa kanya. Nang malaman ni Emmy ang mga bagay na yun, kinausap niya si Ryan at sinabing hindi niya raw makakaya, hindi niya raw maaatim na mag-isang tumanda ang kanyang biyenan. Maaaring masama ang ugali nito, maaaring grabe ang pagturing sa kanya. Pero hindi niya ito papabayaan. Bagkus, handa siyang kumuha at magbayad ng mga caregiver at private nurse. Handa siyang tawagan ng kanyang mga kaibigang doktor upang puntahan lamang itong si Aling Cora. Biglang nakaramdam ng mabilis na pagtibok ng puso itong si Ryan. Araw-araw, iniibig niya ang asawa. Paano hindi? Maganda, simple, matalino, kahanga-hanga, at napakabuti ng kalooban. Lalong nagsumikap sa buhay ang mag-asawang ito at mas lalong gumanda ang kanilang estado. Ang maganda pa dyan, sa huling parte ng istoryang ito, isang magandang biyaya ang dumating sa mag-asawa. Medyo late man, sabihin na nga lamang nating milagro talaga. Nagbuntis si Emmy. Napakalusog ng batang babaeng iyon. Napakaganda nga niya. Kamukhang kamukha ni Emmy. Pinuno ng batang ito ng kaligayahan ng puso ng kanyang mga magulang. Siksik, liglig at umaapaw ang atensyon at pagmamahal ni Ryan at Emmy
sa kanilang anak. Idagdag mo pa ang suportang ibinibigay nitong sina Mark at Kaloy, maging ang kanilang mga asawa at mga anak. Idagdag mo pa ang ilang mga kamag-anak ni Emmy na kanyang pinag-aral. Ngayong labis-labis na ang kaligayahan sa puso ni Ryan, sigurado ako na handa na rin siyang patawarin ang kanyang nag-iisang magulang. Ang istoryang ito ay tungkol sa pamilya, paniniwala. Kaya ikaw, Kavoni Malia, huwag kang panghihinaan ng loob. Lakasan mo ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya. Kung para sa'yo, para sa'yo. Mga Kavoni Malia, dito na po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Muli, maraming salamat po sa inyo. Shout out time! Binabati ko po ng maligayang araw sina Marilyn Ariola, Crisel Mitran, Stella Bables, Evangeline Scubert, Christopher Almario at Daily Nabor. Lisa Rubio, kamusta po kayo? Hi, Ners! Hi, Miss Mirna Galicia, Eskander Dubai, Michelle Javier, Priscilla Batan, Merleline, Erlinda Claveria, Nida Barrientos, at Ruth Barlaan. Sa iyo rin, Irene Flordeliz, Femi Vital, Mine de los Reyes, Delia Rodriguez, Amalia Canamaru, Helen Suasin, at Cloud Santa Rosa. Sa ating mga Kavoni Malia na patuloy na sumusuporta sa atin dito, maraming salamat muli sa inyo. Sa ating mga Kavoni Maliang nagse-celebrate ng birthday ngayon, happy